Yo! Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa Vikas Gaming. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-exciting na bagay para sa mga Chaos World players, ang kanilang 2026 roadmap. Marami ng bagong detalye ang lumabas at mukhang napakaraming content ang paparating sa susunod na mga buwan. Kung isa ka sa mga active na naglalaro ng Chaos World o nagbabalak palang sumubok, magandang malaman kung ano ang mga bagong features, systems, maps, at improvements na inaasahan natin sa game. Kaya wag na nating pagpapalitan, simulan na natin. Unahin natin ang mga update para sa PvE content. Ayon sa roadmap, magkakaroon ng mga bagong dungeon, bagong boss encounters, at karagdagang maps na pwedeng i-explore ng mga players. Para sa mga mahilig mag-farm ng kagamitan at magpalakas ng karakter, malaking bagay ito dahil mas dadami ang lugar kung saan pwedeng maghanap ng resources, gear, at iba pang rewards. Ang pagdating ng mga bagong boss ay nangangahulugan din ng panibagong challenge. Siyempre, kapag may bagong boss, may posibilidad din ng mas magandang loot, mas bihirang items, at mas exciting na laban para sa mga high-level players. Bukod pa rito, mas lalaki pa ang mundo ng Chaos World dahil sa mga bagong mapa na dadagdag. Mas maraming lugar na matutuklasan at mas maraming content na pwedeng paglaanan ng oras. Sunod naman nating tingnan ang ilan sa mga bagong progression systems na nakapaloob sa roadmap. Isa rito ang title system. Sa sistemang ito, makakakuha ang mga manlalaro ng iba't ibang title kapag natupad nila ang mga particular na requirements o achievements sa laro. Hindi lang ito para sa forma, dahil bukod sa pagpapakita ng title sa mga character name, maaari rin itong magbigay ng karagdagang stat bonuses. Kasunod nito ay ang Monster Codex system. Sa simpleng paliwanag, habang mas marami kang napapatay na monsters, unti-unti mong naa-unlock ang iba't ibang codex entries. Kapag naabot mo ang kinakailangang kill count, makakatanggap ka rin ng permanenteng stat improvements. Para sa mga veteran MMORPG players, siguradong pamilyar na kayo sa ganitong uri ng system dahil matagal na itong ginagamit sa maraming RPG games. Isa rin sa mga kapanapanabik na feature ang Advent Awakening system. Sa sistemang ito, magagamit ng mga players ang duplicate characters o duplicate descents upang mapalakas pa ang kanilang mas mataas na rarity units. Sa madaling salita, hindi masasayang ang mga duplicate dahil maaari silang gamitin para sa mas matinding character progression. Mukhang isa ito sa magiging pangunahing paraan para mas lalo pang lumakas ang mga characters sa late game. Kasabay ito ay ang rune combination system. Dito naman, maaaring pagsamahin ng magkakaparehong rune upang makabuo ng mas mataas na tier na rune. Kung isa kang player na mahilig mag-optimize ng stats at builds, sigurado magiging mahalagang bahagi ito ng iyong progression. Isa sa mga pinaka-practical na update na paparating ay ang Auto Quest Progression System. Maraming players ang matutuwa rito dahil automatiko nang masusubaybayan at matatapos ang ilang quest objectives. Mas magiging magaan ang daily grinding at mas mabilis ang pag-progress ng mga quest activities. Lalo itong makakatulong sa mga players na limitado ang oras sa paglalaro pero gusto pa rin makasabay sa progression ng kanilang character. Ito ang klase ng update na nagpapaganda sa overall gaming experience nang hindi kinakailangang baguhin ang core gameplay. Character customization at endgame features. Pagdating naman sa customization, may mga bagong feature ding paparating. Una ito ang appearance lock system. Sa feature na ito, maaari mong panatilihin ang paborito mong character appearance kahit magpalit ka ng ibang descent o progression path. Para sa mga players na gustong mapanatili ang kanilang paboritong visual design, malaking tulong ito. Kasunod nito ay ang costume system. Magdadagdag ito ng iba't ibang cosmetic appearances na magbibigay ng mas maraming paraan para gawing unique ang iyong character. Bukod sa customization, magkakaroon din ng level transcendent system para sa mga character na umabot na sa mas mataas na level. Ito ay magbibigay ng panibagong progression path para sa mga veteran players na naghahanap pa ng mas malalakas na upgrades. Kasama rin sa roadmap ang Echoes of Chaos system, isang espesyal na crafting feature kung saan maaari pagsamahin ng iba't ibang materials upang makalikha ng bagong kagamitan. At syempre, hindi mawawala ang mga
pagbabago para sa guild system. Ayon sa roadmap, magkakaroon ng malaking guild revamp na magdadala ng maraming bagong features. Kabilang dito ang guild farms, guild taverns, research laboratories, guild missions, warehouses, meeting rooms, at marami pang iba. Para sa mga aktibong miyembro ng guild, magandang balita ito dahil mas magiging mahalaga at mas interactive ang pakikipaglaro kasama ang inyong mga guildmates. Mukhang gusto talagang palawakin ng Chaos Worlds ang social at cooperative aspects ng laro sa mga susunod na updates. Sa kabuuan, mukhang puno ng content ang 2026 para sa Chaos World. Mula sa mga bagong dungeon at boss fights hanggang sa advanced progression systems, character customization, at guild improvements, maraming bagay na maaaring abangan ng buong komunidad. Kung magiging maayos ang implementasyon ng mga feature na ito, posible na mas maging masaya at mas malalim pa ang gameplay experience ng Chaos World. Ano ang pinaka-exciting na update sa roadmap? I-comment nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Vikas Gaming, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating Chaos World videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.